Bago natin simulan ng part 11, nais ko pong suklian ang inyong taos-pusong pagsuporta sa ating YouTube channel, at dahil muli kayong nagbalik, pipili ulit ako ng mga masas shoutout mula sa mga masisipag mag-like at mag-comment sa ating video. Nang marinig ito, naisip ng ating bida, ang tapang ng batang to. Medyo kahanga-hanga rin siya, kahit pinalayas siya sa daan, sa huli ay tinawag siyang Lat Kim, at siya ang pinakakilala sa mga batang kaedad niya. Malaki rin ang ambisyon niya. Sa una niyang buhay, matalinong nakuha ng batang ito ang posisyon bilang pinuno ng pamilya, kinontra ang una at ikalawang tagapagmana, at pinalawak ang sarili niyang kapangyarihan. Pagkatapos mag-isip, tumayo ang ating bida, inilagay ang mga kamay sa baywang, at tinanong. Anong meron sa paglalagay ng mesa, pag-inom ng tsaa, at pagkukwentuhan? Pero bakit ka nga pala nandito? Tumawid ng braso si So Yung at tumugon. Ang prangka mo naman masyado. Sabi ng ating bida, kung pwede, tawagin mo na lang na refreshing personality. Sumagot siya, Sup, pareho lang. O siya, ayoko rin naman ng paikot-ikot. Tiningnan siya ni Soya ng diretsyo at sinabing, Kapatid, ang dahilan kung bakit kita hinanap ngayon ay dahil may gusto akong hilingin. Nagulat ang ating bida at nagtanong. Sa akin, kung ito ay tungkol sa paghingi mo ng suporta sa kompetisyon para sa susunod na tagapagmana. Bago pa niya matapos ang sinasabi, galit na sumabat si Soyan. Hindi yun. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida. Ako ang pinuno ng Golden Fifth Trade Association, kaya gusto kong pagalingin ang sakit ng aking lolo. Pagkasabi nito, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ating bida at nakiusap. Pakiusap, tulungan mo akong makaanyaya ng isang banal na manggagamot mula sa 5 dakilang institusyong medikal. Nataranta ang ating bida at sinabi. Ang 5 dakilang institusyong medikal ay hindi mga taong pwedeng tawagin lang gamit ang pera. Bukod pa roon, hindi ko rin alam kung nasaan siya. Sumagot si H. Yan. Narinig ko na nasa Sichuan daw siya. Pagkarinig nito, lumaki ang mata ng ating bida at naisip. Isang banal na manggagamot sa Sichuan. Naalala niya ang tungkol sa 5 dakilang institusyong medikal, partikular ang banal na manggagamot na si Wagenbeck. Ang institusyong medikal na iyon ay sinasabing inapo ni Hua, kilala sa sining ng acupuncture. At gamit ang mga halamang gamot, ngunit mula nang mawala ang kanyang apo sa kamay ng mga taong naiinggit sa kanyang kasanayan sa medisina, siya ay tuluyang nabaliw. Hinanap niya ang lahat ng may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang apo, kahit kaunti lang, at pinatay ang mga ito sa pinakakakilabot na paraan na maiisip. Pagkatapos niyang lipulin ang mahigit 5 sekta sa ganoong paraan, nagkaroon ng bagong palayaw si banal na manggagamot Winbeck, ang baliw na manggagamot. Sa mga panahong iyon, puno ng puot ang kanyang mga mata. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Soyan. Kamakailan lang, nakatanggap ako ng balita na siya raw ay nanggagamot ng mga mahihirap sa isang maralitang baryo sa Sichuan. Naisip ng ating bida, sandali, kung totoo ang balitang ito, pwede kong mailigtas ang apo ng banal na manggagamot at mabago ang hinaharap. Maganda to, pagkakataon ko para magkaroon ako ng utang na loob mula sa kanya. Pagkatapos mag-isip, ngumiti siya at sumang-ayon. Sige, hanapin natin ang banal na manggagamot ng magkasama. Natuwa si Soyan at nagtanong. Talaga, pagkatapos ay niyakap niya ang ating bida at nagsabing. Maraming salamat. Alam kong papayag ka. Tinulak siya ng ating bida at sinabi. Pero may kondisyon ako. Nang matulak, nagtanong si Soyan. Ha, kondisyon. Itinaas ng ating bida ang mga daliri niya at ngumiti. 20 tail ng pilak. Naisip niya, banal na manggagamot nga siya, pero kailangan ko pa ring kumita. Nang marinig ito, nagtampo si Soyun at pinuno ng hangin ang kanyang pisngi. Grabe ka naman.
Magkapatid tayo, bakit ganyan ka kakuripot? Tumingin sa ibang direksyon ang ating bida at sinabing, kailan pa ba tayo naging malapit? Biglang lumitaw si Wooji sa likuran at sinabing, niloloko mo ang isang batang babae para sa pera. Wala kang puso. Naisip ng ating bida. Ang ingay naman nito. Umiling si Wooji at sinabing, sok. Kung mahilig ka sa pera, makakalbo ka. Medyo kakaiba yun kung kalbo ka na sa edad mo ngayon, hindi ba? Nang marinig ito, lumingon ang ating bida, ngumiti, at naisip. Bata pa naman ako, ayos lang. Kinabukasan, iniabot ni Soyun ang isang bag ng pilak at sinabing, heto ang 10 tail ng pilak. Bilangin mo. Tinanggap ito ng ating bida at sinabing, dalhin mo ang natitira kapag nandoon na tayo. Naiintindihan. Itinuro ni Soyun ang sarili at sumagot. Okay, kapalit ng ibinayad ko, dapat samahan mo ako mula Hunan papuntang Sichuan, at pabalik. Nang marinig niya ito, nagtanong ang ating bida ng gulat. Sasamahan. Naka-cross arms si Soyun at nagsabing, so, balak mo bang tanggapin ang 20 tail ng pilak at wala kang gagawin? Narinig ito ng ating bida at ngumiti. Haha, sasamahan kita ng mabilis at komportable, binibini. Pagkatapos, tumingin ang ating bida at nagtanong. Pero balak mo bang magdala lang ng isang bantay? Tiningnan ni Soyun ang kanyang bantay at sinabing, si Sobek ang tinutukoy mo. Pagkatapos ay niyakap niya ito at sinabing, ayos lang, si Sobek ay napakalakas. Sapat na ang isa. Tumingin ang ating bida sa kamay ng bantay at naisip. Mukhang malakas talaga. Ang kalyo sa kamay na yan ay patunay na isa siyang tunay na mandirigma. Tinanong siya ni Soyun. Ikaw, wala ka bang bantay? Ayos lang ba yun? Sumagot ang ating bida ng may kumpiyansa. Isa lang din ang dala ko. Si Guard Wu. Sapat na siya, malakas din siya. Naalala ng ating bida ang nakalipas na 3 taon. Si Guard Wu ay masigasig ding nagsanay, at kung lalabas siya sa mundo ng mga mandirigma, tiyak makikilala siyang isa sa mga pinakamagagaling. Pagkatapos nito, lumakad na siya papunta sa pintuan at lumingon. Sa madaling salita, magtiwala ka sa kapatid mong ito. Ligtas at mabilis kitang ihahatid. Kapag masyado ng matagalan, ibabalik ko ang bayad. Tumakbo si Soyun papalapit at nagtanong. Totoo. Sumagot ang ating bida. Totoo. Tumangala ang ating bida, nakatayo sa harap ng malaking pintuan, nakakunot ang noo. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko nalagpasan ang diskriminasyon at pang-aabuso. Umalis ako sa pintuang ito na parang tumatakas. Pero ngayon, ako na ang ako, at marangal kong hinaharap ang mundo ng pakikipaglaban. Pagkatapos mag-isip, bumukas ang pintuan para sa kanila. Nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa rurok ng sining ng pakikidigma. Pagod na hingal ni Hyun. Gaano pa ba kalayo? Hinikayat siya ng ating bida. Tumatawid tayo ng Shawnee mula Hunan. Kaunti na lang, at nandyan na tayo. Medyo nag-alala si Hyun. Pero ayos lang ba ito? Wala man lang tayong depensa. Ang mga gubat ay madalas puntahan ng mga tulisan. Tumawa ang ating bida. Haha, malapit lang ito sa Shaolin Temple. Paano magkakaroon ng tulisan dito? Pero kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon, may taong biglang naglagay ng kutsilyo sa kanyang leeg. Ibigay ang lahat ng gamit niyo, at palalayain ko kayo. Nagulat ang lahat nang makita ang mukhang mabagsik na tao. Mga tulisan. Nagulat sila lalo dahil sinabi ng ating bida na ligtas ang gubat na ito. Pinalibutan ng grupo ng mga tulisan ang grupo ng ating bida, ni isang langaw ay di makalusot. Matalas ang tingin ng ating bida habang pinagmamasdan ang mga tulisan. Kakaiba, bakit may mga tulisan dito? Sumagot si Guard Wu. Tama.
Ang gubat na ito ay konektado sa teritoryo ng mga matuwid na sekta, gaya ng Pamilya H. Hindi ito lugar para magyabang ang mga tulisan. Ngunit ang mukhang pinuno ng mga tulisan ay mayabang, na sumigaw, "Ha! Ako, ang kinatawan ng dakilang lakas ng Shawnee, natatakot sa maliliit na sekta ng katwiran." Nagkunwaring natakot ang ating bida at tinanong, "Dakilang lakas ng Shawnee, may nakarinig na ba nito?" Umiling ang lahat at sumagot, "Ngayon ko lang narinig." Ako rin. Galit na galit ang pinuno sa pangungutya at nagngangalit ang mga ngipin. "Mga walang galang, pinagtatawanan niyo ako." Pagkatapos, ibinato niya ang palakol sa kamay niya sa ating bida. Agad na umiwas ang ating bida. Tumama ng matindi ang palakol sa puno, lumambot ang puno at bumagsak ng may kalabog. Ipinagyabang ng pinuno ang kanyang lakas. "O, ano? Kamangha-mangha ang lakas ng dakilang lakas ng Shawnee, di ba?" Umiling si Soulbeck at nagsabing, "Malakas nga, pero hanggang doon lang." Dagdag pa ni H yun, na hindi natatakot sa gulo. "Tama, medyo mababa rin ang antas ng iyong martial arts." Lalong nagngit-ngit ang pinuno sa galit at natawa ng pilit. "Mga batang amoy gatas, tingnan natin kung makakapagyabang pa kayo mamaya." Pagkatapos ay sumigaw siya sa tauhan, "Hoy! Dalhin mo rito yung tao." Sumagot ang tauhan, "Opo." Nagtaka ang ating bida. "Yung tao." May narinig silang tunog. Tumingin ang ating bida sa direksyon ng ingay at nakita ang dalawang tao na may inaalalayang binata. Isang lalaking may lilang buhok na nakasuot ng kasuotan ng isang sekta ang inaakay, mapotla at mukhang hindi komportable. Napansin ng ating bida ang disenyo sa damit ng lalaki at nag-isip. Ang disenyo ng plum blossom sa kasuotan niya, maaari kayang. Napabuntong hininga siya. Tama nga, siya ang plum blossom swordsman ng bundok ha. Paglalakbay ng dakilang lakas ng prefecture, kaya nauwi siya sa ganoon, napaisip ang ating bida. Kung siya nga ang plum blossom swordsman, ibig sabihin siya ang pinakailit sa mga disipulo ng dakilang bundok WCT. Paano siya nahuli ng mga tulisan? Ang pinuno ng mga tulisan at ang kanyang mababangas na tauhan ay sumugod para atakihin ang grupo ng ating bida. Gagawin ko rin kayong katulad niya. Sabay-sabay silang sumugod, patayin silang lahat, mas mabuti. Lahat ay naging alerto at nag-isip ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, isang guhit ng dugo ang tumalsik sa harap ni H. Yon, dahilan para siya'y matigilan, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ikaapat na galaw, walang hanggang pagdurusa ng langit. Hindi makapaniwala si H. Yun sa kanyang nakita. Ang ating bida ay pinabagsak ang pinuno sa isang iglap, kahit wala pang nakakapaglaban sa kanila. Ang mga tauhan ng tulisan ay parang mga ahas na nawalan ng ulo, takot at nagpanik.